Totoo na ang buhay sa lupang ito ay may mga tagumpay at mga kabiguan. Pag iniisip nating maayos ang lahat, may mga paghihirap na dumarating. Pag nagagalak tayo, may malungkot na mangyayari. At pagkatapos, nagwawakas ang buhay sa mundong ito. Gusto ng lahat na maging mataas at mamuhay ng sagana. Pero kahit pagkatapos makarating sa tuktok, ang lahat ng kapangyarihan at katanyagan ay mabilis na naglalaho gaya ng mga dahon sa taglagas na tinangay ng hangin. Ang makalupang kaluwalhatian ay parang singaw lang na naglalaho o panandali ang bula sa tubig. Tanging sa kaharian ng langit mananatili ang ating natamo magpakailanman. Sabi ng Diyos, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sabi rin niyang, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan. Matuto kayo sa akin at makakatagpo kayo ng kapahingahan. Ang ibinibigay sa inyo ng Diyos ay walang hanggan. Ang buhay na ibinigay niya sa inyo ay walang hanggan. At ang kanyang pangako na gagawin kayong maharlikang pagkapari sa kanyang makalangit na kaharian ay walang hanggan din. Sa kaharian ng langit, walang paghihirap, kundi may walang hanggang luwalhati. Iyon ang lugar ng tunay na kasiyahan. Dahil nakatanggap tayo ng kaluwalhatian na higit sa anuman sa mundong ito, gaano tayo pinagpala. Pasiglahin natin ang isa't isa ng may pag-asa at kagalakan, sinasabing maging masigla, papunta na tayo sa langit. Gaya ng sinasabi ng Biblia, ang lahat ng laman ay gaya ng damo at ang lahat ng kaluwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang buhay ay namumukadkad ng panandalian lang at nalalanta at nawawalan ng ganda sa huli. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Subalit ang salita ng ating Diyos ay nananatili magpakailanman. Sa kaharian ng langit walang pagtanda. Ang kabataan, kagalakan at kaluwalhatian ay nananatili magpakailanman. Sa kadahilan ng ito, pinanabikan ng mga propeta ang kahariang ito at nilaan ang kanilang mga sarili para dito. Magtiwala rin tayo sa Diyos at sama-samang lumakad patungo sa langit, kung saan naghihintay sa atin ang buhay na walang hanggan at ang walang hanggang kagandahan. Nang maghandog si Solomon ng 1,000 handog na sinusunog at humingi sa Diyos ng karunungan para mapamahalaan ang kanyang bayan, nasiyahan ng Diyos at pinagpala rin siya ng maraming kayamanan. Walang sino mang nagtamasa kailanman ng luwalhati na gaya ng kay Solomon. Sinabi niya na hindi niya ipinagkait ang anumang ninasa ng kanyang mga mata at hindi niya pinigil ang sarili sa anumang kasiyahan. Gayunman, sinabi rin ni Solomon, lahat ay walang kabuluhan. Sa huli, sinabi rin niya na matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Tunay na kalakip ng labis na karunungan ay ang labis na kalungkutan at habang mas marami ang nakakamit, mas marami ang pighati. Gayunman, pag tinupad natin ang salita ng Diyos, naglalaho ang mga makamundong pagnanasa at ang ating mga puso ay mapupuno ng kagalakan dala ng pag-asa na mabuhay ng masaya sa langit. Sa kaharian ng langit, hindi na magkakaroon ng kirot kundi tanging nag-uumapaw na kagalakan. Hindi na tayo magkakahiwalay roon, kundi mananahan ng sama-sama magpakailanman. Siguraduhin natin na papasok tayo sa kahariang iyon ng walang pagkabigo. Tiniis ng mga ninuno ng pananampalataya ang mga paghihirap at nagtiis ng pagkamartir. Subalit matatag nilang pinanghawakan ang kanilang pananampalataya upang matanggap ang walang hanggang lungsod na hinanda sa langit. Mamanahin niyo rin ang makalangit na lungsod na iyon pag sinunod at tinupad niyo ang salita ng Diyos. Dahil dumating ang Diyos sa mundong ito upang hanapin at iligtas ang nawala. Pag sinamahan niyo siya sa gawaing iyon, tatanggap kayo ng masaganang pagpapala. Kung susunod at mabubuhay kayo sa salita ng Diyos, isang napakalaking gantimpala ang naghihintay sa inyo sa langit.
Walang sino man ang makakaagaw ng biyayang ito mula sa inyo. Hindi natin dapat na maliitin ang katotohanan ito. Sabi ng Diyos, siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. Para sa kanyang mga minamahal, naghanda ang Diyos sa langit ng isang magandang lungsod. Gaya ng nasusulat, hindi pa nakita ng mata at hindi pa narinig ng tainga at hindi pa pumasok sa puso ng tao. Dahil mahilig ang mga tao sa mga palamuti, nilalarawan ng Biblia na napapalamutian ng lahat ng uri ng mahalagang bato ang lungsod. Gayunman, hinahanda ito ng ating Ama ng may kagandahan na higit pa sa anumang kayang ipakita ng mga palamuti. Mga minamahal na makalangit na kapamilya, hinahanda ngayon ang makalangit na tahanang ito para sa mga sumusunod sa mga utos ng Diyos at namumunga ng masaganang bunga. Gaano tayo pagpapalain kung aakayin natin ang mga taong namumuhay sa takot sa magulong mundong ito tungo sa Zion upang makahanap sila ng tunay na kaginhawahan. Taos-puso tayong magpasalamat sa Diyos, ang tagapagbigay ng mga walang hanggang pagpapala. At gabayan ang maraming kaluluwa sa piling ng Diyos upang sa kaharian ng langit ang ating mga pangalan ay magningning na gaya ng mga bituin magpakailanpaman.